Noong unang panahon, sa baybayin ng asul na karagatan, isang mangingisda at ang kanyang asawa ang nakatira sa isang maliit na kubo. Pumupunta sa tabing dagat araw-araw ang mangingisda upang mamingwit. Medyo kontento na siyang mamuhay ng ganito. Ngunit hindi gaanong kasaya ang kanyang asawa tulad niya. Nakakasuklam tingnan itong kubo. Inaamag at basa kahit saan. Pagod na akong maglinis araw-araw. Mahal na mahal ng mangingisda ang kanyang asawa. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya ito mapasaya. Kapag dinalhan niya ng isda, gusto nito ng alimango. At kung pumita siya ng mansanas, naghahangad ito ng peras. Isang araw, namingwit ang mangingisda gaya ng dati. Inihagis niya ang pamingwit sa tubig at nagsimulang maghintay. Makaraan ng ilang oras, ang dulo ng kanyang pamingwit ay gumalaw. Oh, may nabingwit na isda. Pero, mukhang malaki at ayaw magpahuli. Hinila ng hinila ito ng mangingisda. At nagulat siya sa nakitang isda sa dulo ng pamingwit. Dahil kulay ginto ang isdang ito at nagniningning. Sa wakas, nahuli mo rin ako, di ba, mangingisda? Ha? Kinakausap mo ba ako o nababaliw na ako? Tama ang narinig mo, mangingisda. Pero makinig ka, hindi ako katulad ng ibang isda. Isa talaga akong prinsipe na sinumpa. Hindi ako makapaniwala. Alpasan mo po ako, mangingisda. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Humiling ka at gagawin kong totoo dahil niligtas mo ako. Hindi na kailangan. Hindi pa ako nakakakita ng nagsasalitang isda eh. Kaya sige, aalpasan kita. Hayan, bumalik ka na sa dagat. Umuwi ang mangingisda nang may pananabik. Bakit ang aga mong makabalik? Hindi ka ba nakahuli ng isda? Sana man lang nagdala ka ng prutas. Hindi, mahal. Nakahuli ako ng isda ngayon, pero... Nagsasalita kasi ang isdang yun. Sabi niya na isa siyang prinsipe. Ano? Tapos anong nangyari? Sabi niya ay gumawa ako ng kahilingan. Pero nabigla kasi ako noon kaya agad ko siyang inalpasan at binalik sa tubig. Nakahanap ka na ng mahiwagang isda, tapos binalik mo lang sa tubig nang walang hinihiling? Hindi ako makapaniwala sa'yo. Niligtas mo ang kanyang buhay. Dapat gumawa ka ng kahilingan bilang kapalit tulad ng bahay. Hulihin mo ulit yung isda at humingi ka ng bagong bahay. Hindi makatanggi ang mangingisda sa hiling ng kanyang asawa. Kaya bumalik siya sa tabing dagat. Prinsipeng munting isda, hihiling ako, halika na. Umaasang matupad ito. Tik-tok, tik-tok. Lumabas ang isda sa tubig. Ano ang gusto mo, mangingisda? Hindi masaya ang aking asawa. Pagod na siyang manirahan sa isang kubo. Gusto niya ng magandang bahay. Sige, umuwi ka na, mangingisda. May bagong bahay na siya ngayon. Tumakbo pa uwi ang mangingisda at nakita ang asawa na nakatayo sa harap ng isang perpektong bahay. Ang loob ng bahay ay puno ng mga bagong kasangkapan. Oh, asawa ko! Hindi na tayo titira sa kubo, kundi sa napakagandang bahay. At lahat ay bago at malinis. Oo, asawa ko. Ngayon ay maaari na tayong mabuhay na maligaya sa bahay na to, di ba? Tingnan natin, aking sinta. Nang gabing iyon, ang asawa ng mangingisda ay hindi makatulog. Pagdating ng umaga, gumawa siya ng isa pang kahilingan sa kanyang asawa sa hapag ng almusal. Alam mo, itong bahay ay masyadong maliit para sa atin. Gusto ko ng mas malaking bahay, isang palasyo. Ano? Gusto kong maging reyna. Hindi mo ba naiintindihan? Sabihin mo yan sa prinsipeng isda. Pumunta ang mangingisda sa tabing dagat nang may malalim na iniisip. Prinsipeng munting isda, hihiling ako, halika na. Umaasang matupad ito, tik-tok, tik-tok. Hindi pa masaya ang asawa ko. Bakit, mangingisda?
Gusto niya magkaroon ng palasyo. Sige, umuwi ka na, mangingisda. Nakatira na siya ngayon sa isang palasyo. Nang bumalik ang mangingisda, napalitan ng malaking palasyo ang kanyang bahay. At nakaupo ang kanyang asawa sa trono, sa bulwagan ng palasyo. Oo, asawa ko. Naging reyna ka na nga. Oo nga. Oh, masaya ka na ba? Hindi. Gusto ko pala ang maging emperatris, hindi ang reyna. Ano? Hindi ka kayang gawing emperatris ng isda. Naiintindihan mo ba? Hayaan mo ang prinsipeng isda ang magpasya. Sige na, alis na. Tanungin mo ang isda kung magagawa niya akong emperatris. Ang kawawang mangingisda, malungkot na pumunta siya sa tabing dagat para mapasaya ang kanyang asawa. Prinsipeng munting isda, hihiling ako, halika na. Umaasang matupad ito, tik-tok, tik-tok. Hindi pa rin masaya ang asawa ko. Ganun ba? Ano naman ang gusto niya ngayon? Gusto niya maging emperatris. Sige, umuwi ka na, mangingisda. Emperatris na ngayon ng asawa mo. Nang bumalik ang mangingisda, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Mas malaki na ngayon ang palasyo kaysa sa dati at may mga kawal sa pintuan. Ang asawa niya ay nakaupo naman ngayon sa mas malwalhating trono bilang isang emperatris. Oh, aking mahal. Naging emperatris ka nga talaga. Oo, Di, masaya ka na ngayon? hindi ko alam. Mamaya na natin pag-usapan yan. Sobrang pagod ako ngayon eh. Mabuti pa matulog na tayo. Bago matulog ay nagdasal ang mangingisda na sana ay wala nang hilingin pa ang kanyang asawa sa kanya. Ngunit hindi mapagkatulog ang kanyang asawa. Buong gabi nitong iniisip kung ano pa ang gusto niya mula sa mahiwagang isda. Lumipas ang isang linggo. Tinawag ng babae ang kanyang asawa at gumawa na naman ng isang kahilingan. Alam mo, nauubos ang oras. Gusto kong kontrolin ang oras. Gusto kong mabuhay sa itaas ng mga ulap at pamunuan ang araw at ang buwan. Anong sinasabi mo, mahal? Bakit gusto mo ng ganyan? Bakit? Hindi pa ba sapat ang ganitong kayamanan at kapangyarihan? Kung gusto mo akong maging masaya, puntahan mo na ang prinsipeng isda at sabihin sa kanya ang aking hiling. Hindi ko ito magagawa, aking asawa. Itigan mo na ito. Pero ayaw mo ba akong maging masaya? Gagawin ng mangingisda ang lahat para mapasaya ang kanyang asawa. Kaya pumunta siya ulit sa tabing dagat. Prinsipeng munting isda, hihiling ako, halika na. Umaasang matupad ito, tik-tok, tik-tok. Hindi pa talaga masaya ang asawa ko. Ikinalulungkot ko naman, ano na ang gusto niya ngayon? Gusto ng asawa ko na kontrolin ang oras. Gusto niyang pamunuan ang araw at ang buwan sa isang palasyo sa itaas ng mga ulap. Sige, mangingisda, umuwi ka na. Nakamit na ng asawa mo ang gusto niya. Nang bumalik ang mangingisda, wala ang kanyang asawa at wala rin doon ang palasyo. Nang tumingala siya, nakita niya na ang mga ulap ay napakalayo sa kanya. O asawa ko, nasaan ka na? Malayo ka na sa akin ngayon. Nagmamadaling bumalik ang mangingisda at tinawag ang prinsipeng isda. Prinsipeng munting isda, hihiling ako, halika na. Umaasang matupad ito, tik-tok, tik-tok. Ano nangyari sa asawa ko? Tinupad ko lang ang gusto niya. Pinagpalit niya ang lahat upang mamuno sa oras, sa itaas ng mga ulap. Kaya hindi mo na siya makikita at hindi ka na rin niya makikita. Oh, prinsipeng isda, iniligtas ko ang buhay mo. Pero hindi pa ako nakakahiling ng para sa aking sarili. Ang lahat ay para mapasaya ang aking asawa. Tulungan mo ako. Ibalik mo sa akin ang asawa ko. Tama ka, mangingisda. Sabihin mo, ano ang iyong hiling? Naway laging kasama ko siya